At ayun na nga po, nangyari na ang inaasahan. Hindi dumating, hindi sumipot, naduwag, natakot na Barbie. Etong si Baste Duterte, ayun, takot na takot masikmuraan at masapak ni General Torre. Kaya po, ito ay nagtatakbo papunta ng Singapore. Nako, congratulations ha. Kaya General Torre, sa napaka-successful na boxing event na ito ng PNP, na kung saan ay nakalikom po sila ng 300,000 sa ticket, more or less 300,000 or 350k yung nabanggit na halaga. At meron pong nalikom na pondo, nasa 16 million pesos. Ayan, so kahit po naduwag si Baste na Barbie, ayan po, kumita po ang event na ito, at ang panalo po dito ay ang ating mga kababayan. At ang makikinabang po ng mga nang nangyari na event na ito, ang charity event na ito na inorganize po ni General Torre, ay walang iba kung hindi po ang mga kababayan natin na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. What a very ano ba tawag dito, kadakilaan, napakatinding kadakilaan ng event na ito na ginawa ni General Torre. Hindi lang para ipakita ang kanyang tapang, kung hindi para rin po ipakita ang kanyang pagmamahal sa bayan at makatulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At syempre, eto na. At syempre, magpapalusot si Barbie. Ay si Basti pala, si Batche. Ayan, si Batche, bumatche na. Ayan, batsi na tayo. Ayun, si Baste. Siyempre, magpapalusot na magpapalusot yan. Diba? Parang tatay niya yan. Alam nga namang ang Duterte hindi magpalusot. Siyempre, ang Duterte kapag nasusukol, kapag nakikita ang kaduwagan, magpapalusot. Ito palusot ni Baste. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bubogbog kita. Hindi kita hinamon. You're just the journalist that asked you. Hindi naman pwede one-sided, di ba? Ano to eh? Both sides. This is entertainment, you know? O, sige, sakyan ko yung smoke screen nyo sa real issues about the GAA, the PhilHealth, and yung recent visit ni... Oh, ang sabi ni Baste, hindi naman daw niya hinamon si General Torre. Ayan, okay, sige. O sabihin na natin hindi mo hinamon. Pero sinabi mo, matagal mo nang gustong makabugbog ng unggoy. At sabi mo, magugulpi mo, mabubugbog mo si General Torre kung magsusuntukan kayo. O ayan, binigyan ka na ng pagkakataon na makasuntok kay General Torre. Binigyan ka na ng pagkakataon na mapatotohanan mo ang sinasabi mong kaya mong bugbugin si General Torre. Ba't hindi ka nagpakita? Kaya mo palang bugbugin si General Torre. Bakit di ka nagpunta? Inuna mo pa yung family trip mo. Inuna mo pa yung pag-eskapo mo papuntang Singapore. Diba? Maraming time. Na ikay makapunta sa Singapore o makapunta sa tatay mo, 30 years makukulong dun yun sa dahig. Diba? Marami kang panahon para sa pamilya mo, pero dito binigyan ka ng pagkakataon na itayo ang bandera ng mga Bisaya sa Davao City. Kaya lang naturingan kang mayor, takot na takot ka. Nagtatakbo ka papunta doon sa papunta doon sa Singapore. Diba, nalaman mo lang na si General Torre ay dating member ng Boxing Corps. At siya merong training sa boxing. Abay, nagtatakbo ka na sa Singapore. Kaya yung sinasabi ni Banat Bay, si General Torre daw, alam daw na pupuntang Singapore etong si Baste Duterte, kaya tinanggap yung hamon. Bobo ka ba, Banat Bay? Bakit maghahamon ang isang Baste Duterte? Pupunta pala siyang Singapore. Ibig sabihin niyan, kaya malakas ang loob ni Baste maghamon kay General Torre kasi pupunta pala siyang Singapore. Eskapo. Magkakaroon ng excuse para hindi makalaban. Galawang Barbie. Duwag talaga. Mahirap ipagtanggol ang mga duwag, sa totoo lang.
Kaya alam nyo po sa totoo lang, ang ginawa na ito ni Baste ay isang malaking pagkakamali. Bakit? Kilala ang mga Duterte sa katapangan Kilala ang mga Duterte sa pagiging palaban. 'Di ba? Kahit na laging umaatras sa laban, kilala sila na yung bunganga nila matatapang. Kaya naging tampulan po ng tukso at katatawanan itong si Baste. Panoorin po ninyo si Katunying, pati itong sa DZMM, sila Llamas. Pinagtatawanan talaga si Baste. Ay nako. Ala Barbie. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Diba? Nagkahamunan, tapos... Hawakan mo nga sa tenga, hawakan mo sa tenga! Square. Pero may mga kondisyon na sinasabi, 'di ba? Yung isa nagpa-kondisyon, isa maraming kondisyon sinasabi sa nakikita ko sa social media. Pero anong take mo diyan? Anong take niyo diyan, guys? Isa walang kondisyon yung hinamon. Sabi lang niya, di magbo-boxing na lang tayo, di ibenta na natin yung ticket. Yun nga. Para may pakinabang naman. Hindi naman kondisyon yun. Yan. Yung isa, nung nakita niyang seryoso yung kanyang hinamon, sabi niya, unggoy, na gusto niyang gulpihin. Sino ba yung unggoy talaga? Tawag na sa akin, General Torre, unggoy Bakit? Nung pumalag yung unggoy, biglang, pati yung kanyang mga tato, na duwag. Pati yung kanyang mga tato, nawala. At siya nagbigay siya ng isang imposibleng kondisyon, na lahat daw ng mga opisyales ng gobyerno magpa-follicle test, di ba? Paano naman yung mga katulad ko na walang follicle? Walang follicle. Ano lang? Nai-insulto naman kami. Follicle heckler lang. Okay, follicle heckler lang. Pero tama ba na yung kondisyon na yun? Kasi parang nababasa ko lang po sa social media, di ba? So, ang sabi, yung kondisyones na binigay ni OIC Mayor Baste tungkol doon sa magpa-hair follicle, magpa-drug test, lahat ng opisyal. Parang sinabihan mo rin, kalaban mo si Manny Pacquiao na magpa-drug test din si Mami Nisha, saka si kanyang coach, si Freddie Roach. Parang gano'n. Ako medyo Queensbury rules tayo I'm going to riff off kung ano yung sinabi ni Sec. Hindi kondisyon yun, parameters ang pinag-uusapan. Kasi if it's between the two combatants, parameters yon, hindi yung kondisyon. Above the waist lang tayo we're only gonna use our fists. Walang dalahan ng batuta hand to hand lang to. Those are parameters kasi it's up to the two combatants to agree. Pero yung naglagay ka ng damay ka ng outside the realm hindi naman kasama doon sa boxing. Yun ang kondisyon. So, a lot of people are trying to spin it na si General Torre na una nagbigay ng kondisyon hindi yun kondisyon. Terms yun. Parameters of the fight. Diba? That's between the combatants to agree. Apples and oranges. Doc Guido, magsuntukan tayo. Sige. Pero bigyan mo ako ng head start 30 seconds, ikaw muna susuntok. These are things we agree about. Pero yung Doc Guido, magsuntukan tayo. Pero kailangan bigyan mo ka ng magsuot ng bestida si ganito. Layo na pwede kasing sabihin ni Tor, sige, ayaw mo ng fundraising. Di sige, suntukan na lang. Correct. Dahil nga, hindi sa kondisyon. And Sec, I don't know, during our time, magkakaedad naman tayo, ang mga ganyang hirit, that's a victory lap. Hihingin mo yan pag nanalo ka na. That would have been better. Imagine if Mayor Baste said, sige, tuloy natin, magsuntukan tayo, magboxing tayo, pero pag nanalo ko, magpa-follicle test kayo. That would have been okay. Hindi bago. That would have been okay. Victory lap is okay. Kaya dumiretso ka ng Singapore. Pero sumagot din yung kanyang kapatid. Ang sabi ng kanyang kapatid, di ba, parang, sige, medyo kinakabahan lang ako. Dapat magpirmahan ng waiver kasi isang sapak mapuruan ay mapatay daw itong si mga papo na lang yun. Section naman. Pwede nga sabihin ito, gusto mo sabay pa kayong dalawa Gap section naman yan. At alam mo, to the point, for anybody who has ever entered the boxing ring, hindi natin alam kung gap sanction yan. I'm sure may headgear yan. The mouthpieces now are up and down mouthpiece. Most likely, they're going to use 14-ounce gloves. Walang magkakasakitan dyan. Walang magkakasakitan dyan. Para ka naka-bulletproof vest niyan They're wearing headgear, a mouthpiece, 14-ounce gloves. There's a referee. Let us call a spade a spade. Yeah, so ace of spades. Let us call a spade a spade. Naduwag. Oy, easy.
Nadulas na si Sir Llamas. Naku, naduwag nga daw, sus Mariosep. Naku, nagiging tampulan tuloy ng tukso si Baste. Si Batche. Sumibat si Batche. Dahil nga po sa ginawang pagsibat, di ba? Dapat pag nagamon ka, bukod sa tatanggapin mo yung hamon, di ba? Kahit ano pa yan, saan yan, kahit sa bundok pa ng tralala, sa bundok ng sa ibabaw ng bunganga ng Bulkang Taal kayo magsuntukan, o sa bunganga ng Pinatubo, o sa Mount Apo, kahit saan ka sabihin ng hinamon mo na magharap kayo, pupunta ka kasi ikaw yung naghamon eh. Di ba sabi mo, matagal mo nang gustong makasuntok ng unggoy. Sabi mo, kayang-kaya mong talunin sa suntukan si General Torre. Bakit ikaw ay natakot at hindi ka pumunta doon sa itinalagang araw ni General Torre? Ang gusto mo, Tuesday or Wednesday pa, hindi ka naman katulad ni General Torre na walang ginagawa. Si General Torre, Sunday lang ang kanyang bakante. Dahil hanggang Sabado po, nagtatrabaho yan. Hanggang Sabado nagtatrabaho yan. Yung Sunday, family day ni General Torre. Pero hindi niya pinili ang kanyang pamilya na makasama sa Sunday na ito na itinalaga niyang laban ni Baste dahil nga po para lamang sa laban nila na yan. Tapos ngayon, makikita natin ang isang Batche Duterte magsasalita pa, wag lang daw Sunday. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Well, di ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Si General Torre, PNP chief yan, laging handa yan. Hindi na yan kailangan ng ensayo, konting refresh lang, konting sparring lang, lalaban na yan. Kita nyo, ilang araw lang ang ginawang paghahanda ni General Torre, parang 3 days lang. Diba, laban kagad siya pagdating ng linggo. Yun ang tunay na lalaki, yun ang tunay na matapang, walang inaatrasan. Hindi yung magdadahilan ni Family Day Sunday. Hindi mga ganun. Ay, meron akong gagawin sa Sunday. Tuesday na lang o Wednesday. Hindi ganun ang nagahamon. O ayan, pinalagan ka, diba? O ngayon, ikaw pa ang ikaw pa ang parang biktima. Parang ikaw pa ang parang ikaw pa ngayon ang hinahamon ni General Torre. Samantalang ikaw ang nagsabi na kayang-kaya mo siyang bugbugin. Ba't hindi ka pumunta sa bugbugan nyo? Ba't hindi mo binugbog si General Torre? Alam mo Baste, napakarami mong pagkakataon sa iyong pamilya. Napakarami mong panahon para pumunta sa Dahig o sa Singapore. Pero inuna mo ang mas pinili mo, inuna mo ang kaduwagan mo. Natakot ka na baka magulpi ka ni General Torre. Ayaw mo ng camera? Bakit? Dahil, syempre nga naman, kahiya-hiya yun. Isang Duterte kapag nasikmuraan ni General Torre, tiklop.
at the age of 55 years old. Ang kalaban 37 years old, hindi umatras, hindi man lang nagdalawang isip na tanggapin ang hamon, hindi man lang kumurap o natakot sa ginawang paghamon ng isang 37 years old na Barbie na mayor ng Davao. Diba? Kaya alam mo, baste, wala ka nang dapat ipaliwanag. Alam na namin yun, duwag ka. Alam na namin yun na natakot ka kay General Torre. Wala nang maraming satsat, wala nang maraming kahit ano pa sabihin nyo, kahit ano pa i-post ni Maharlika. Meron pinakita si Maharlika na post si General Torre po ay naka high waist na short. Si General Torre po 55 years old na yan. Imagine niyo kung kailan po pinanganak si General Torre. 1970. Kung di ako nagkakamali, 1970 pinanganak si General Torre. So noong mga 1980s, 1990s, gano'n naman talaga mga short ng lalaki. Diba? Makikita nyo naman yan sa mga PBA player. Kila Atoy ko. Sunny Jaworski. Makikita nyan. Sila Ramon Fernandez. Makikita nyo mga highways ang mga short nyan. Mga maigsi. Diba, wag nyo nang na Barbie si General Torre. Alam naman natin kung sino yung natakot. Alam naman natin kung sino yung naduwag. Alam naman natin kung sino yung hindi pumunta doon sa hamon na suntukan. Diba? Wag nyo nang iligaw ang naratibo. Ang pinaka-realidad at naratibo talaga sa araw na ito ng linggo, merong isang mayor ng Davao na naghamon ng suntukan. Pero nung pinalagan, hindi sumipot. Yun ang totoo. Yun ang realidad. At yun ang tanggapin nyo dahil yun ang totoo. Mababa po moral ng mga Bisaya ngayon. Bakit? Sabi nga ni Sangkay Janjan, kauna-unahang Bisayang duwag. Mayor pa ng Davao City. Naku po, nakakadismaya yun. Kaya alam nyo, hindi na ako magtaka. Eto, sa GC to ng mga pro Duterte. GC to ng mga pro Duterte. Alam nyo kung ano ang mga nakapost dito? Alam nyo kung ano ang mga nakapost dito? Ito GC to ng mga Duterte. Hindi ko papakita kung anong GC. Baka i-kick nila ako Baste. Chickens out. Ayan. Ayan Baste, chickens out. Ayan, ito yung sumunod. Hindi ko papakita kung anong GC yan. Typhoon Duwag with international name Baste exits par. Kita nyo, kahit po sa GC ng mga pro Duterte, ay nako, pinagtatawanan at kinakantsawan itong si Baste dahil nga po sa paghahamon niya kay General Torre, pagsasabi niya na kayang-kaya niyang bugbugin si General Torre, pero nung kumasa naman sa bugbugan, itong si General Torre hindi po nagpakita. Wala mahina yung manok nyo, naduwag, natakot. Diba? Kaya ala na, hindi na po maniniwala ang mga Pilipino sa susunod na magsalita ng katapangan si Baste Duterte. Alam na po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga taga Davao. Sasabihin ng mga taga Davao, sus, kahambog man. Talawan naman. Kahambog pero talawan. Nagamon pero hindi sumipot. Diba? Ay nako talaga. Kaya hindi na ako magtaka kung meron kayong makita dyan mga posts sa social media na ang nakalagay si Baste Duterte ay pambansang Barbie.